Hi, good day everyone. This is a recorded discussion about Data Privacy Act of 2012 or the R8173. So, the very reason ba't hindi ako nag-live discussion ngayon kasi kagabi sumakit yung pakiramdam ko and eto parang sinisipon na ako. So, baka kasi natin pa ako if maghapon akong magsalita. Anyway, this is only a 26th slide about Data Privacy Act of 2012. After this, I will try to record the introduction for the environmental law. So, therefore, mas mabilis sana tayo. So, the Data Privacy Act of 2012 or the R18173 meron siyang mga provisions and konti lang naman yung i-discuss natin, something that is what is important in this law since we are dealing with so much parang kailangan nyo malaman ano yung mga bawal or pinagbabawal about this law, the Data Privacy Act. Okay, so these are the 6 important provisions. We have the National Privacy Commission, the processing of personal information, the rights of data subject, the security of personal information, the accountability for transfer of personal information, and the security of sensitive information in government. So, ano nga ba yung tinatawag nating right to privacy? Diba? When we say right to privacy, sabi nga niya, this is the right or the fundamental right of individual to be free, diba? From unwanted intrusions into their personal lives by the government man, corporations, or sometimes the other individuals. It protects personal information, communication, and activities from being disclosed or interfered without consent. In short, this is your right to be let alone, diba? Or the most valued right by the civilized men in our contemporary world. Parang, ito yung karapatan mo na mag-isa. Parang, di ba, it's usual naman na sinasabi natin na, hayaan nyo muna ako mag-isa. Karapatan mong mag-isa in a manner of what is right to privacy. Parang, eto yung mga bagay na ginagawa mo and you don't want to share it to others. And that is your right. Aminin nyo, may mga bagay na ginagawa kayo na hindi mo naman kailangan pang malaman pa ng iba na ginagawa mo yun. Example, nagkakamot ka ng puwet. Diba? Yung puwet na lang ninyo, simpleng bagay, matanda naman na kayo, walang sensitive doon. Pag ba nagkakamot kayo ng puwet, gusto nyo bang pinapakita yon sa mga classmate nyo, sa nanay ninyo, or kung sino man sa public? Syempre hindi. Diba? Kasi that is a sensitive or private part. Minsan nagsiselfie kayo. Ayan, diba? Minsan nagpipicture kayo. Pero, hindi nyo naman pinupost yan sa public. Kasi gusto mo sa'yo lang yung picture niya. Yun yung tinatawag nating right to privacy. Meron tayong karapatan for those type or for those parang mga bagay na gusto mong gawin ng pansarili lamang. That is your right to be alone. Hindi ka pwedeng i-compel ng batas unless needed so na ipakita mo sa kanila yung ginagawa mo. That is a right to privacy. Sino may mga jowa dyan? Diba? May mga jowa kayo tapos kahit sabihin mo ng open na kayong dalawa. Sa tingin ko may mga bagay pa rin na hindi mo kayang sabihin sa kanya or may mga ginagawa ka na hindi mo rin pinapakita sa kanya. Diba? Parang there's always a time na meron kang sariling privacy. That is right to privacy. Ma'am, pati papasok po ba sa right to privacy yung mga communications? Example, dahil magjowa kami, ma'am, or mag-asawa kami, ma'am. Na-open niya kasi yung messenger ko. Is that also included in right to privacy? Yes po. If private mo yan na messenger, sa'yo talaga yan. May karapatan ka na hindi mo naman ipakita yan sa girlfriend mo or sa asawa mo because that is your right to privacy. You always have this right to privacy. Kasi personal communication na yun. So, that's just an example. Next. So,
What is the relevance of this or important of this right? Diba? Bakit siya nagiging importante? Diba? The right of to privacy is important because it safeguards the personal freedom. Yan, yung pang sarili mong kalayaan, di ba? Your dignity and your security. It ensures that individuals can live, di ba, without fear of surveillance, discrimination, or misuse of their personal information. Parang sa bahay ni Kuya, right? Di ba sa bahay ni Kuya, wala na silang matatago dyan kasi kahit saan sila pumunta, meron silang camera na nakatingin na pinapanood nyo sa PBB. Pero kasi, I'm very sure, bago sila pumasok sa bahay ni Kuya, yan sa PBB na yan, meron yung consent. Ibig sabihin, you are allowing the PBB or yung bahay ni Kuya na to record you. Actually, ang balita pa nga, di ba, pati sa CR, may video sila sa PBB. Sigurado ko, aware ang mga housemates doon. So, ibig sabihin, wala tayong na-violate nun sa right to privacy. Why? Because, pinayagan mo na okay lang, papasok ka sa reality show na ganyan, na nasa loob ka ng bahay ni Kuya, pero may mga video, 'di ba? May mga surveillance. But para hindi sila masira doon, si bahay ni Kuya, sigurado 'yan meron yang parang consent muna from those individuals who will join that reality show na BBB. Yun kasi yung importance of this right na yung mga bagay na yun na pang personal, kung kukunin yun sa iyo ng ibang tao, it must have the what we call consent. Kailangan alam mo muna yan. Kasi pwede mo yan ipaglaban as right to privacy. Next. Ayan. So, these are the structure of Data Privacy Act of RA 10173. So, we have Section 1.6. Ayan. Section 1, Definition and General Provisions. Then, we have Section 7 and 10, the National Privacy Commission. Section 11 to 21, the rights of data subjects and obligation of personal information controllers and processors. We have Section 22 to 24, provision to specific government, and Section 25 to 27, the penalties. Ito na. NPC. Ano yung ba yung tinatawag nating NPC? NPC is the National Privacy Commission, which is nabuo siya because of this Data Privacy Act. So, the National Privacy Commission is an independent body responsible for enforcing data, di ba? For enforcing data, the protection, data protection and ensuring compliance with the international standards. So, ayan. Ano bang ginagawa nila? Meron po siyang enforcement and compliance, complaint handling, and regulatory action. So, ito yung may titawag nilang key function. Pag sinabi natin na enforcement and compliance, in this part, they ensure the adherence of data privacy law by personal information and controllers. Ibig sabihin, parang pinapatupad nila yung batas ng Data Privacy Act na RA 10173. Along with this one, we have the complaint handling. Under nila, 'di ba? Ito yung nag-i-investigate, nag-adjudicate or nagfa-facilitate ng dispute resolution on privacy violations or complaint. Sa regulatory actions naman, ito yung nagbibigay sila ng parang the issue cease and desist orders and binaban nila yung mga harmful data parsing activities. Parang nire-regulate nila yung pagpapatupad ng batas na to. Yan yung sa regulatory actions. Next. Yan. Ano pa ba yung meron dito, ma'am? Ayan. Another. So, government sector and oversight. So, etong part na to, this sector is monitors. Yan. Minomonitor nila yung compliance ng mga
lahat or across all the agencies, and they recommends necessary action. Example, sa PNP, ayan, yung National Privacy Commission, syempre, chine-check niya kung paano tumutupad sa batas sa Data Privacy Act itong si PNP about Data Privacy Act. Ganun siya. Sa policy coordination naman, they work, yan, in policy coordination, they work with the other government agencies or private sectors para maprotektahan or for the strong or enforcement of this Data Privacy Act. Public awareness, okay? It publishes data protection laws, guidelines, and records for transparency. Para alam ng lahat. Diba? Parang, kaya katulad nito, bakit siya kasama sa subject natin? Kasi, para maging aware kayo na merong ganitong klaseng batas. At the same time, you are the future law enforcer, diba? Para alam nyo yung mga karapatan nyo about data privacy. And, legal actions and recommendations. So, this one naman, sila yung mga nagre-recommend ng mga prosecutions, and they are the ones who suggest legislative amendments if there are or if there is a need for such amendments. Ayan, meron pa. So, Privacy Code Regulation. Sa Privacy Code Regulation, this unit reviews and approves privacy codes in accordance with legal standards. Ayan. Sa advisory role naman, ayan, sila yung nagbibigay ng guidance. They provide guidance to agencies, private entities, and individuals on data privacy matters. In number 10 naman, of course, international cooperation. So, kapag may mga cases tayo, international laws yan, they coordinate with the global privacy regulators for cross-border data protection. Lalo na if yung data na kinukuha nila is cross-border or sabi natin na cross-border outside the Philippines. So, sila yung nagre-regulate niya. So, this commission, meron siya tinatawag na parang confidentiality. So, ibig sabihin, they shall maintain the confidentiality of all personal information if it acquires or lahat ng nakukuha nila. So, parang lahat ng parang ganito, lahat naman ng nakukuha natin information, kailangan, data privacy yan. Yung parang, hindi mo kailangan i-share yan sa public unless needed so. Then, on Section 9, the commission is attached to the Department of DICT. Ayan. So, and it is led by the Privacy Commissioner. Ito kasing department na National Privacy Commission, nakatouch yan saan? Kay DICT, kay Department of Information and Communication Technology. So, ang automatic na leader or chairman dito is yung Privacy Commissioner. Yan. And it has 2 deputy po. Ano yung 2 deputy? Deputy for Data Processing System and Policies and Planning. So, lahat ng mga yan, meron lang silang 3 years and it is only renewable once. Ibig sabihin, maximum na yung 6 years na nakaupo sila dyan sa pwesto. Again, ulitin ko, NPC is under ng DICT. Or parang naka-attach siya dyan. So, Department of Information and Communication Technology. And ang nag-lead dyan na tinatawag ng chairman is the Privacy Commissioner. It has 2 deputy, Data Processing System and Policies and Planning. Next. Yan. Meron din siyang secretariat. Of course, the National Privacy Commission has its own secretariat. Ayan. So, at least, sabi nga niya, 5 years of experience in government agencies. Ayan. But not limited to SSS, GSIS, LTO. So, kanwari, nagtrabaho ka na dyan, na isa sa mga trabaho mo is handling personal data. Usually kasi pag nag-handle ka ng personal data, di ba yan yung mga trabaho ng HR? Di ba? Kung nagtatrabaho ka, tapos may mga ipapasa kang information, ang nag-handle niya is HR. So,
Dito sa National Privacy Commission, meron siya tinatawag na the Secretariat, and they are the ones handling the personal information. So, yung mga nakakwalify dyan, usually, dapat daw, meron ng 5 years experience sa government agencies. So, kung galing ka ng SSS, HR ka dun for how many years, pwede kang mag-apply dyan as Secretariat. So, General Data Privacy Principle, ayan. So, the personal data processing must follow transparency. Ayan. Transparency, legitimate purpose, and proportionality. Ayan. So, paano ba? Ano bang sinasabi dito man? So, parang as a general data privacy principle, collected for specific lawful purposes and used only for those purposes. Di ba kapag may nagsisurvey, naranasan nyo ba yun kapag nagsisurvey? Meron muna silang parang, or kanwari, punta ka sa online. Yung parang merong I have read or sometimes I agree, ganyan. This, kanwari, papunta ka sa isang site, sabi niya na kapag nag-fill up ka dito, kinukuha namin yung data, personal information mo or personal data information mo. Tapos may check ka na I agree. Kasi lahat ng kinokollect nilang information sa inyo, example, your name, your birthday, saan ka pinanganak, ilang taon ka na, what is your gender, ayan. It must be collected for specific and lawful purposes and used only for those purpose lang. Ayan. It must be also processed fairly, lawfully, and accurately. Kailangan fair. Pag sinabing fair, alam mo kung saan siya pupunta, yung data na yun, saan gagamitin. And dapat hindi nila pinapalitan yung personal information mo. And of course, tingnan nyo ha, it limits only to what is necessary and kept only as long as is needed. So, kailangan kapag nag-collect sila ng information sa inyo, dapat kung ano lang yung kailangan sa mga information nila. Hindi mo kailangan na ikwento pa nung naging story mo, 'di ba? Kung bakit ka napunta sa ganyang pangalan, bakit ka napunta sa isang lugar na ganito. What is only necessary, kung ano lang ang kailangan. And kept only as long as is needed. Sino ba dito yung mga nag-research na, 'di ba? Along with ethical review, kailangan naka-dictate doon or nakalagay doon na kailangan po ano kayo, kung nag-collect ka ng data, kung kailan nyo lang siya gagamitin, i-declare nyo yung data privacy niya. Kung etong mga informations na to, kailan nyo siya gagamitin, kailan nyo siya i-dispose. Ganun siya sa research. It may be retained for a longer historical, statistical, or scientific use, but with safeguards. Kung nagtitesis kayo about sa PNP, di ba? Example, sa PNP, and meron kayong mga nakita, yung mga topic is mga issues regarding sa PNP. So, kailangan, kung meron man kayong nalaman na kakaiba pa, dapat sa inyo na lang yun. Hindi nyo kailangan niya. Alam nyo po ba na ano naman, di ba? If it's something that's not related in your study or your thesis or your writing or research, kailangan ma-dispose agad. Only keep those information that is relevant to your studies. But, syempre, pag nagkakandak tayo ng mga ganyan, kumukuha tayo ng information, may mga information na matagal siyang pinapastay. Lalo na if something that is historical, statistical, or for scientific use. So, lawful processing of personal data. Ayan, no, tignan mo. Personal data can only be processed. O, kanwari, ako si Mr. Juan de la Cruz. Number 1, the data subject consents. Ibig sabihin, pinayagan ko. Diba? Kanwari, kinukuha niyo yung pangalan ko, birthday ko, kung saan ako nakatira, ano yung number ko. Okay lang yan na i-collect yan ng isang tao unless nagbigay ako ng consent. Ganun din sa inyo. Kaya kapag sa mga online, 'di ba? May sinasagutan kayong mga survey. Meron doon na parang notice, short notice na nakalagay na sabi niya, notice sabi niya.
we are collecting personal information, ganyan-ganyan, di ba? Uh, Once na nag-agree ka doon, automatic ipaprocess nila yung information mo. Kailan lang nagpa-process ng data? If it's needed for a contract, ayan, legal duty or vital interest. Example, life, health. Yung mga doktor, di ba yung mga doktor, pag nagpa-check up tayo, kinukuha niyo yung history ng family mo, kinukuha yung history ng pagkakasakit mo magsimula nung bata ka for a better diagnosis. And kaya yun pinibigay sa kanila because it's a matter of life, it's a matter of your health. And hindi naman po ibig sabihin na sinabi mo yan sa doktor ay ipapangalat niya sa ibang tao. Example, ano ba yung mga sakit na nakakahawa? Tuberculosis. 'Di ba? Pag nalaman ni doktor or na-diagnose sa doktor ng tuberculosis ka, hindi naman ipagkakalat ni doktor na mayroon kang tuberculosis. Ang gagawin lang niya is there's a process paano ka makiklear dyan sa tuberculosis. And meron tayong tinatawag na parang privacy, client privacy, doctor and client privacy. So, bawal i-disclose ni doctor lahat ng nalaman niya sa'yo. Ayun. Next, it serves public safety, national security, and government function. Ayan. Personal data can only be processed if daw, ayan, it serves as the public safety. Kunwari yung mga wanted natin, di ba? You're holding an information that is very crucial to the national security of our country, which is the Philippines. So, pinaprocess nila yung mga ganyan information, okay lang. Kasi nga, it deals with our security. Ayan, the safety. Next. Hindi pwedeng i-process ang personal data unless, sabi nga niya, unless it is used for a legitimate business interest. Unless, sabi nga niya, it violates personal rights. So, yun yung matatawag natin lawful processing of personal data. Kaya kayo, ingat-ingat ha, kasi dyan mo makikita if kapag may kumukuha sa inyo ng mga information, hanapan nyo sila na parang, do you have any consent? Or hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kailangan mong ibigay yan. Okay. Next. Okay, section 13. Passing of sensitive and privileged data. Ayan. So, diba, sensitive or privileged data can only be processed if, tignan nyo ha, number 1, data subject or all parties consent. Kailangan, ulitin ko yung word na consent. Ititindig ko sa inyo yung word na consent. Yung mga personal data nyo na yan, or yung mga private, or yung mga sensitive. Pag sinabi kasi nating sensitive or privileged data, ito yung mga bagay na other than name. Diba? Other than your name, other than your, yung mga basic information kasi is, diba, birthday, name, address, ganyan. If meron kayo mga another sensitive or privileged data, pwede lang din yan i-process. Kunwari, a question of, virgin ka pa ba? Ayan. Diba, that is something a privileged or sensitive data na hindi mo naman kailangan i-divulge sa iba. Okay lang yan na parang malaman yan ng iba if ikaw mismo pinayagan mo na malaman nila. Ayan, no? The data subject or all parties consent about it. And, pwede rin if nire-require nilo na i-declare mo yan. Ayan. And, kailangan siya for life, health, and medical treatment. Yan yung mga sinasabi kong sensitive information. Kunwari, si doktor, di ba? May nangyari ba sa inyo? Bakit ka nagsusuka-suka? Ganyan. Umamin ka? Ganyan. Diba usually, I'll give you scenario. Example na lang, merong mag-ina pumunta sa hospital. Yung anak niya minor. 'Di ba yung anak niya minor? Kanwari 14 years old. Ngayon yung anak niya nagsusuka, nahilo, ganyan. Signs ng buntis. So magtatanong niyan si doktor, 'di ba? Buntis po ba yung anak niyo, ganyan. Syempre itong bata kung magsasalta siya dahil nandiyan yung nanay niya, hindi niya sasabihin na, buntis ako, dok. Diba, nahihiya yan. So, gagawin ng doktor, palalabasin niya si nanay. Mag-uusap sila nung teenager. Tsaka palang aamin itong si
teenager nun kay doktor. Ma'am, this is the question. Kailangan ba niyan malaman ng nanay niya? Kasi data privacy po yun. Ngayon, sabihin ko po sa inyo, kailangan malaman ng nanay niya. Alam niyo bakit? Kasi teenager pa lang siya. 14 years old. And need ng guidance ng parent to. So, kahit ayaw yun, ayaw yun sabihin ng anak. But since minor siya, sasabihin yun sa nanay niya. Another scenario, o magnanay sila, kaso yung babae is 30 years old na, 30 ha, pero ka-close pa rin sila ng nanay niya. Ngayon, kaso yung 30 years old na yun, sabihin na natin, Christian, and kailangan kasal muna before siya mabuntis. Ngayon, ang nangyari, kapag dating niya doon, syempre, hindi umaamin yung 30 years old na buntis siya, no? Pero doon sa doktor, alam niya, buntis na yan kasi yung results ng mga lab test niya, buntis siya. Example ng ganun, So, pwedeng ang gagawin kasi ng doktor ulit, palalabasin yung nanay, pagkakausapin niya yung client, yung mismo nagpapacheck up. Buntis ka ba, ma'am? Ganyan. Sasabihin nung client niya na 30 years old na, yes po. Pero pwede po bang wag nang sabihin sa nanay ko? Yun ang sinabi niya. Wag nang sabihin sa nanay niya. Kasi something that is a privilege or that is a sensitive, diba? Sasabihin kaya ng doktor yon? Hindi yun sasabihin ng doktor. Bakit? Kasi 30 years old na siya. Hindi naman na siya minor pa na kailangan pang itago sa minor tapos bawal itago sa parents niya. So, that is, sana nagigets nyo yung tinatawag nating sensitive and privileged data. Diba? If it's needed for your life, health, and medical treatment, legal proceedings or public functions. Ano pa? Use for non-commercial public organization activities limited to members only. So, if someone's or some agency or organization asking for some sensitive and privileged data that you have, then again, ulitin ko, you have the right to decline it because before na i-process nila yan sa'yo, before mo yun maibigay sa kanila, they will ask you if you want to consent na gamitin yung ganong klaseng information. Kaya mag-ingat kayo. So, always bear in mind yan. Every time na may naghihingi sa inyo ng information, you ask them, saan yan gagamitin yung information na yan? When it is used or how it is used or para ka saan mo gagamitin yung data information na yan. Next. Ayan. Subcontracting data processing. Pag sinabi natin subcontracting data processing, this is a person information controller that may subcontract processing of personal information. Provided that the personal information natin, controller, should be responsible for ensuring the proper safeguards are in place to ensure the confidentiality of the personal information process. And it prevents the unauthorized purposes and generally comply with the requirements of this act, yung Data Privacy Act natin. The personal information shall comply with all the requirements of all this act and other applicable laws. Ayan. Ang subcontracting data processing para bang alam niyo yung mga outsourcing agency. Wala silang kanwari yung mga ano ba to? Yung mga nag-a-apply sa abroad, 'di ba meron tayong outsourcing agency, yung mga naghahanap na kanwari may may company sa ibang bansa. Pero yung company na yun bago kanya kuhanin, meron siyang outsource agency dito sa Philippines. So yung outsource agency sa Philippines, syempre pinaprocess yung personal information mo. And syempre, kailangan sumunod siya dun sa ganung klaseng standard. Kailangan lahat din ng mga personal data na makukuha niya sa inyo, nakakip yan, private yan, and it's not intended to the public. So, that is just subcontracting data processing. Kasi, may mga agency or company na walang sariling HR or they are just hiring another HR na hindi sa company nila. Iba, katulad ng yung sinasabi ko nga, yung pag nag-apply ka sa abroad, merong outsourcing agency dito, ipaprocess yung personal information nyo, then nahanap siya ng company sa ibang bansa. Ganun siya. So, ganun pa rin, they must adhere to this law in Data Privacy Act.
Di porket wala silang company na yung directly doon, kung saan nadadala yung information mo. Next, privilege communication. Ayan. Privilege communication or the privileged information remains protected. Ayan. And inadmissible as evidence except allowed by the law. Ayan. Pagka sinabi natin privilege communication, these are personal information that may invoke the principle of privilege communication over privileged informations that they are lawfully controlled or processed. So parang if it is needed naman or allowed by the law, okay lang ibigay yan. Sabi nga niya, privileged communication remains protected and inadmissible evidence. Parang ganito, alam niyo yung mga example niyan is yung mga magjowa, tapos biglang magjowa sila, 'di ba? Tapos biglang may kabit. Nakikita niyo ba yung parang yung screenshot, 'di ba? Screenshot ng communication nung kabit at saka nung kanyang partner. Magjowa pa lang, hindi pa lang sila kasal. Ayan. Kaya alam nyo, pwede siyang sampahan ng kaso yung nag-post ng screenshot ng ganun. O kayo, ingat-ingat kayo. Bakit? Kasi ano po yun communication po yun That is a privilege communication. Tandaan nyo, ulitin ko lang ha. Hindi porket magjowa kayo, karapatan mo na basahin, okay? Or ikalat yung mga communication ng boyfriend mo. Kahit nga kasal meron pa rin kayong privilege communication. Parang pagmamay-ari mo yon as a para bang ano bang masabi yun? Parang pagmamay-ari mo yon as a individual. So kasama yan as privilege communication. Nakakuha kayo ng tips ngayon, ano? So bawal kasi yun. Kasi yung conversation na yun, hindi naman nangyari between you nangyari siya between the other two, yung kabet at saka yung partner. So, ikaw, as a, hindi mo pwedeng gamitin yun at show ng public. Kasi once na show mo yun sa public, pwede siya lang magsampa ng kaso sa'yo, laban sa'yo. Katulad nung, issue ni Maris Racal at saka yung partner niya, yung si Anton Jennings, diba? Si Anthony Jennings pala, meron siyang girlfriend. So, anong ginawa ng girlfriend niya? In-expose niya yung dalawang conversation, o yung conversation ng dalawa. Pwede magsampa ng kaso si Maris Racal doon, actually. Kasi that's a private communication or privileged communication. And it's not intended to the public. Ayun. Ingat-ingat lang. Next. Data subject rights, ayan. Individuals, ayan, have the right to know. Ayan. May karapatan kang malaman saan ipaprocess or anong purpose yung pagkuha nila ng information sa'yo. The data subject, the individual have the rights to access, ayan, the details about their data, ayan, including how it is processed, parang para saan gagamitin, and sino ang makakakuha ng information na yun. May karapatan din itong tayo na i-check if correct ba lahat ng mga information na binibigay or nilalagay nila. Pwede rin nilang i-remove or block. Ayan. Pwede nyo pong remove or block yung mga incomplete or parang unlawful obtained. Example, naka-post agad doon yung birthday mo. Di mo naman pinapapost yung birthday mo. Ayan. Bawal. Pwede mo ipa-remove or ipa-alis. Next, pwede ka rin mag-claim ng compensation. Alam niyo po ba? Kanwari, meron ba dito yung mga endorser sa inyo ng mga brands? Diba? Kanwari, in-endorse mo yung Gluta Papaya. Ginamit bigla ni Gluta Papaya yung picture mo without consent kasi maputi ka. Ayan, Diyos ko, pwede mo silang sampahan ng kaso. Pwede na nga rin dito diba? Sa data privacy. Kanwari, ang mga issue na nakikita ko dito yung mga ginagamit nila yung mga pangalan ng doktor. Tapos, sasabihin nila na pinirmahan to ni doctor. Ayan, pwede pumasok yun sa data privacy. So, lahat ng mga damages caused by misuse of those information, pwede nyo silang sampahan under this law. Ayan. Okay. Transmissibility of this right. So,
heirs or legal representatives may exercise the data subjects' rights if they pass away or became incapacitated. Eto, 'di ba pag minsan kapag kumukuha ng birth certificate, ayan. Siyempre hindi mo naman makuha-kuha 'yan. So pwede 'yan. Ito yung transmissibility of rights as long na meron siyang authorization letter. Right, 'di ba? Parang the legal representative kanwari namatay na yung tatay mo. So, yung may mga benefits yan, di ba, sa SSS, ipaprocess mo yung personal information niya, okay lang. Kasi, parang, anak ka naman yung kamag-anak ka niya, or legal representative mo siya. Or, sometimes, kung di naman namatay, alam niyo yung mga incapacitated, ito yung mga medyo matanda na, or ito yung mga may kapansanan na hindi kayang i-process yung information nila, hindi nakakapagsulat ng maayos. So, okay lang. Parang kinokonsent nila. Parang ganito, example, another. Alam niyo yung kanina sa ayuda, di ba pag nagmimigay ng ayuda yung mga politician ngayon, kailangan, kung sino yung nakapangalan doon, siya yung mag-claim. Example, lola. Yung lola mo, 95 years old na, hindi na kayang pumila dun sa mga ayuda na pinamimigay nila. So, ang gagawin nila, pwede naman na yung anak na lang niya yung kukuha ng ayuda niya at si anak na lang din ang pipirma doon sa pag-claim niya doon sa ayuda. So, that is an example only, okay? That is what we call transmissibility of rights. And you consented naman yung pamilya mo to process your information. Sometimes, if they don't have family, kahit yung ano lang, as a legal representative. Then, we have the right data portability. It means, individuals can request a structured electronic copy of their processed data for further use, and the Commission will set technical standards for this. Parang, kailangan kapag may binigay ka na information, dapat meron silang copy na ibibigay sa'yo na ito yung mga binigay ko information. Kaya pag nag-survey mo ako, Google Form. Diba dapat, meron kang copy ng submission mo para nakikita mo if tama ba ito yung mga sinagutan ko siya. So, they must give you a copy, okay? A copy ng mga pinagsasagot mo or binigay mo information sa kanila. Next. Ayan. Exception for this right, ha? These rights do not apply when data is used solely for scientific or statistical research or for criminal, administrative, or tax investigation. Ayan. Diba? May mga exception kasi dito, exemption to this law. Hindi naman lahat kailang itatago. May mga nire-require ng batas. If the law says so, that you must give or automatically they will process those kind of information po, okay lang. As long na it is explained to you when and how it is being used. Pag ginamit sa mga ganyan, okay lang yan. Kahit nga yung tax diba? Kaya nga nalalaman nila yung mga hindi nagbabayad ng tax, diba? Yung mga may utang sa tax, even yung SALN, diba, pinapa-declare sa mga politicians. Next. Protection measures and risk-based approaches. Sa protection measures, diba, lahat ng organizations, private company man yan or sa public, diba? Organization must implement security measures to prevent unauthorized access, destruction, or misuse of personal data. Parang bang ganito, yung mga 201 file ng mga nagtatrabaho, hindi kailangan makita yon ng another coworker. Ang meron lang hawak ng mga 201 file, pag sinabi natin 201 file, that is your personal information file, yung HR ninyo sa mismong work, ganyan. At bawal yan ipakita sa kapwa niyong worker. Kasi sa mga sahod, example na lang sa mga sahod, pero nagtatawag dito Privacy Act, hindi kailangan sabihin ni HR na ganito yung sahod ni employee 1. At ito, tapos sasabihin niya kay employee 2, employee 2, alam mo ba na ganito ang sahod ni employee 1? Bawal yun. Yan. So, lahat dapat, private company and public man yan, organization, there must be a protection measures. Next, risk-based approach. Okay, risk-based approach. Security levels should match the sensitivity of data, processing risk, organization size, and
best practices. Ayan. So, dapat ini-ensure nila, along with the protection measures, kailangan may mga risk-based approach sila on how to handle the sensitivity of that data and the risk, ayan, processing risk, organization size, and the best practices for its security level. Ayan, kailangan may mga safeguard talaga. Kapag computer network yan, 'di ba? Lalo na kung lahat nandiyan na file nyo, may mga password yung mga admin, hindi mo kailangang agad-agad ma-open yan. They establish security policies and risk assessment process, and they continuously monitor the address of security threats. Ayan. So, parang check mo yung paano siya na safe. Ayan. Third-party compliance, entities handling data on behalf of an organization must follow the same security standard. That is a very easy to understand. Yung mga third-party compliance, katulad ng mga outsourcing agency, kailangan nagko-comply pa rin sila kung ano pinapatupad sa batas na to. Confidentiality, ano. Employees handling personal data must maintain confidentiality even after leaving their roles. Ito, yung, for example, HR ka, ayan, kailangan sundan mo yan as an HR uh, after mong maging HR dito sa Pampanga, tapos kunwari magmamanila ka, kung ano man ang nalaman mo, in your work, hindi mo na kailangan pang ipagkalat yan pag lumipat ka ng trabaho or lumipat ka ng, or tapos ka na sa trabaho mo. You know, even after leaving the roles. Yan yung tinatawag natin confidentialities. Kunwari, yung mga alam to na lang para maintindihan nyo. Yung mga nagtatrabaho sa Jollibee, di ba may mga recipe sila on how to cook the Jollibee, yung mga nagluluto sa chicken chur ni Jollibee. Signature kasi yung chicken chur ni Jollibee, ba? Iba yung lasa niya. Ganyan. Pero, ikaw na nagtrabaho ka doon, kanwari, ikaw yung nagluluto nun, syempre, therefore, alam mo yung menu ng, ano nun, yung, nung manok nila, yung chicken chur nila. So, dahil alam mo yung menu na yon, bawal mo yon. Hindi ibig sabihin na nagtrabaho ka na doon, tapos pagkalabas mo ng Jollibee, sasabihin mo na ano yung naging recipe ni Jollibee. Kasi pwede ka na sampahan ng kaso. Diba? Lalo na yung mga nagdi-deal ng mga recipes, mga nag-ano ng personal information. Next, breach notification. Ayan. Organization must inform the commission and affected individuals if a data breach possess a serious risk, unless, sabi nga niya, disclosure is not in the public or data subject's best interest or it would interfere the criminal investigation. So, lahat ng mga organization, kailangan nilang i-inform yung mga commission and affected individuals in data breach process as a parang pagka nakuha bigla, yun yung kasing breach notification. Alam niyo po ba na information yung ginamit namin sa ganito? Yung information po ninyo ginamit nila sa ganitong klaseng project. So, that is breach notification. Kailangan na sabihin nila. Next, we have this accountability. Ayan. Accountability organization, of course, your company are responsible for your data privacy. Kahit yung mga in-include nyo sa mga third parties na yan. They must also ensure third parties provide the same level of data protection. And there must be an individual who must overlook or parang oversee all the compliances of your organization or your private company into the compliance in RA 10170 or paano na safeguard lahat ng personal information ninyo. So, responsibility of agency heads. Yan. Government agencies must secure sensitive personal data using industry standards. And it is recommended by the Commission. Agency heads are responsible for compliance while Commission monitors and enforces security measures. Parang lahat po ng ahensya ng gobyerno required na sumunod dito sa batas na yan. Access to sensitive personal information. Ayan. Kapag yung mga access kasi pwedeng online or on-site and then off-site access.
Pag sinabi natin on-site and online access, the government employees need security clearance to access sensitive data unless permitted by the commission. So, off-site access naman, it requires agency head approval. Ayan. So, meron mo ng mga decision. Kasi may mga information na pwede man nila access online or on-site. Or pwede rin yung off-site. Tapos, i-email lang sa kanila. Balik tayo dito. Ayan. Government contractors, compliance. Ayan. Lahat, tignan nyo, government contractors handling 1,000 plus individuals, sensitive data must register their processing system. Ayan. And with the commission of compliance with this act, just like the government agencies and employees. Yung mga yung mga 1,000 plus na sa government contractors, ayan, na yung mga pinaprocess nila, kailangan nilang mag-register sa process ng register their processing system in the National Privacy Commission. Yung mga nag-handle ng sobrang dami. So, any questions? So, any questions in Data Privacy Act, please, you can chat them on our GC. Or you can tell to me kapag sa live discussion natin. Kung wala kayong tanong, ako magtatanong during our live discussion. Again, Data Privacy Act, R8-173, before I end this discussion, this one is very important because you're being aware of the data processing. So, lagi niyong tatandaan na yung mga personal information ninyo, hindi naman siya dapat agad-agad binibigay sa ibang tao unless you consented to do so. Kapag nag-consent po kasi kayo sa ibang tao na you allow them to use that one, ibig sabihin, pinapayagan mo sila na gamitin nila lahat ng personal information nyo. So, mag-ingat-ingat din po kayo kung kailan kayo nagbibigay ng personal information. Unless, that personal information kailangan para ma-process yung mga kanwari requirements nyo. Kanwari sa graduation, di ba? Diba kailangan ipapasa nyo yung birth certificate nyo. So, sa birth certificate nyo, makita nyo yung personal information mo. That's okay because that is needed kung ano yung need ng organization or the government. So, yun lang and I hope you learn in this topic. Thank you.